Guys, konnichiwa, welcome back to my channel. So, self-review pero nakapasa sa JLPT Enyong. So, posible nga ba yan? So, ngayon ay sasabihin ko sa inyo ang totoo kung posible nga bang makapasa sa inyong kahit na self-review ka lang. So, dahil po ay nasubukan ko na at naging epektibo rin sa akin at sa ibang kasamahan ko doon sa Japan noon, ay masasabi ko sa inyo na posible po. So, at paano nga ba tayo papasa sa JLPT inyong kung self-review lang tayo? So, unang-una po na tips ay manood po kayo ng mga YouTube videos, lalong-lalo na po sa listenings na test. So, may mga YouTube video po na mga sample listening. So, yun po ang panoorin nyo or pakinggan ninyo. At ang pangalawang tips ay ang alamin nyo ang mga list ng kanji na gagamitin sa inyong. So, may mga list kasi yan na itong mga kanji na ito ang kadalasang lalabas sa inyong na exam. So, paano ba natin malaman yan? So, pwede nyo yang i-search sa Google or hindi kaya ay bumili kayo ng libro. So, sa libro po, may nakatatak po dyan na itong mga kanji na ito ang kadalasang ginagamit sa inyong na exam. So, papakita ko po sa inyo ang sample na libro na tinutukoy ko. So, ito po ang libro na tinutukoy ko sa inyo. So, yan. Yan. So, dito sa librong ito ay nakapaloob ang mga kanji na kadalasang ginagamit sa inyong na exam. Pero, nung time ko nung exam po ako ay wala pa po itong libro na ito sa akin. So, hindi ko pa po ito nabili. So, nabili ko lang po ito nung tapos na akong mag-exam ng ENSANG. So, kaya ko to binili kasi gusto kong mas matuto pa kung paano ba binabasa or ano ba ang tamang paraan sa pagbasa ng kanji or kung mayroon ba tayong dapat tandaan. So, papakita ko sa inyo ang itsura ng mga kanji na may nakalagay na for inyong. So, ito yung simula nito ay N5. So, N5. So, may nakatatak na N5 dyan. N5. At kasunod dito ay ang mga N-yung. So, kung N-yung po ang pag-iisama ninyo ay sa N-yung po kayo mag-focus. So, dito sa librong ito, so may mga definition ng mga sample words na ginagamitan ng kanji at may paraan kung paano siya tamang stroke o may stroking patterns po siya. So, yan po ang itsura niyo. So, hindi po ito sponsored pero baka naman charot. Bitaw. Now, going back kung posible nga ba tayong pumasa na self-review lang tayo ay posible po. Dahil nga po, nung nabanggit ko na ay nasubukan ko na po at ng mga kasamahan ko noon sa Japan. So, yun nga, bumili kayo ng ganitong libro para sa pagpamiliarize nyo ng mga kanji na kadalasang lumalabas sa inyong na exam. So, kung hindi pa man kayo makabili nito, so gayahin nyo na lang po yung ginawa ko noon na mag-exam kayo sa mga YouTube videos na may mga kanji na tanong. So, halimbawa, ipapakita sa inyo ang words, tapos hahanapin nyo doon kung ano ang kanji ng certain words na iyon. Or kaya ay ang kanji ang ipapakita at pipili kayo kung ano ang kahulugan ng kanji na iyon. So, yan po, may mga sample kanji test po sa YouTube na pwede nyong i-search at pwede nyo po yung pagbasihan or pwede nyong gawing guide sa pagre-review for inyong exam. So,
pwede rin kayong bumili ng reviewer sa inyong, pero hindi po yun 100% na yun ang lalabas sa exam. So, ang gagawin nyo lang po ay mag-familiarize kayo as many kanji as you can for kanji ng inyong. So, yung mga inyong lang na list ng kanji ang pag-aralan nyo kasi inyong lang naman po ang i-examan ninyo. Para hindi po mas maraming kanji ang pag-aralan ninyo. So, focus lang po kayo sa kung ano ang iti-take nyo na JLPT exam. So, yun. So, makinig kayo ng mga videos ng mga videos sa YouTube na may mga listening test at mga videos sa YouTube na mayroong mga sample kanji test. So, sigurado ako marami po yan kasi yan po ay nasubukan ko na. So, or bumili kayo ng mga libro na pwedeng makatulong sa inyo sa pag-familiarize ng kanji at ng mga vocabulary na gagamitin sa inyo. So, sa inyo po na exam, hindi po siya maraming items. Ang iba po, so hanggang, I think mga 160 items lang yung exam. Pero may mga items doon na malalaki ang points. So, kaya nga po ay kailangan nyo pag-aralan ng mabuti ang mga kanji. I-familiarize nyo ang mga words at lalo na po sa reading comprehension. So, sa reading comprehension po ay magbabasa kayo ng story at pagkatapos ng story na yan ay may mga follow-up questions sa ibaba. So, ano ang gagawin nyo para ma-practice nyo ang ganyang mga exam? So, ang gagawin nyo ay kung nakabili kayo ng mga reviewer ng inyong, ay may mga reading comprehension na practice test dyan. So, yan po. Pag-practicean nyo yan, ano ang ipapractice nyo? Ang speed ng pagbabasa ninyo. Speed na hindi lang basa ke basa. So, speed ng pagbabasa while understanding the story. So, hindi po pwedeng mabilis lang kayong magbasa pero hindi nyo naman pala naintindihan ang binabasa nyo. Dahil i-effect pa rin yan sa mga katanungan na nasa ibaba. Dahil kung ang bilis nyo nga bumasa pero hindi nyo naman naintindihan, so wala rin, magpabalik-balik lang kayo. So, dapat ay iniintindi nyo po. So, yung tips dyan, yung mga reviewer ng inyong may mga reading comprehension test diyan. So, yan po ang pagpraktisan ninyo. Or, pwede rin sa YouTube, mag-search kayo ng pwede nyong pagpraktisan. Kung hindi man kayo makabili ng mga libro na libro or reviewer ng nasabing test ay pwede po sa YouTube. So, dahil may iba kasi sa atin katulad ko, so yung pag-a-attend ng mga online classes ay parang tinatamad talaga akong mag-attend ng ganyan. Lalong-lalo pa pag galing sa trabaho dahil pagod na ako tapos a-attend pa ng mga ganyang online classes. So, pero hindi ko po sinasabi na gayahin nyo ako. Ito po ay ang karanasan ko lang at kung bakit hindi ako nag-enroll sa mga online Japanese classes. Dahil mas prefer ko na magpahinga kaysa mag-join pa sa mga online classes. Though, malaki rin naman ang maitutulong ng online classes sa inyo kung sasali kayo dito. So, pero hindi po yan 100% na yun yung makapagpapasa sa inyo. Kundi, sarili nyo lang ang makapagpapasa sa inyo at lalong-lalo na po ang Panginoon through His guidance. So, yan po. So, hindi po lahat na topic sa inyong mga online classes ay lalabas. So, katulad rin po yan sa mga online, sa mga reviewer na libro na isa or dalawa lang ang lalabas. Dahil nasubukan ko na po iyan. So, bumili ako ng, hindi pala ako bumili. So, yun ay
hiniram ko lang sa kasamahan ko. So, yun ay pinag-aralan ko po, binasa-basa ko ang reviewer na iyon, pero isa lang po ang lumabas talaga sa vocabulary po. Isang kanji lang doon ang lumabas. Pero thankful pa rin ako dahil na-practice ako or nagkaroon ako ng idea na ganun pala ang style ng inyong na exam. So, yan po. Huwag po kayo masyadong kampante na dahil naka-online classes ako, sigurado akong papasa dahil nagbasa ako ng napakaraming reviewer, papasa ako. So, uulitin ko po, sarili nyo lang po at ang Panginoon ang makakatulong sa inyo. So, ang gagawin nyo dyan ay everyday, paunti-unti kayong mag-familiarize ng mga kanji. So, not necessary na dapat sa isang araw ma-familiarize mo yung 10 kanji. Hindi po ganyan. So, paunti-unti lang po hanggang sa ma-familiarize nyo ng husto ang kanji character. So, everyday, pwede kayo mag-familiarize ng kahit 2 or 3. Yung maximum ay 3 para hindi overloaded ang inyong isip. Dahil kapag once na nag-overload din kayo ay hindi rin yan maa-absorb ng inyong brain. So, paunti-unti lang. So, balik po tayo sa topic natin, no? So, yung sinabi ko sa inyo na pag-familiarize at ng tamang pag-familiarize ng mga kanji character ay dapat 1 or hanggang 3 lang everyday. Kasi, pag ma-overload na ang inyong brain ay hindi rin ito maa-absorb. So, sayang lang po ang pinaghirapan ninyo. So, yan. At huwag niyong kalimutang magdasal po. Isa po sa pinaka-importante sa lahat ay ang pagdarasal. Hingin niyo po ang guidance ng Holy Spirit na i-guide kayo through the exam. Dahil kahit na marami kayong nastudihan ng mga topics at paulit-ulit nyo itong nire-review or as in marami na kayong na-memorize na mga kanji, ay wala rin yan kung hindi kayo i-guide ng Holy Spirit. Dahil baka ma-mental block pa kayo sa exam. So, hingin nyo po ang tulong ng Holy Spirit at sigurado ako na tutulungan po kayo niya. So, yun lamang po. Good luck on your JLPT and yung exam. So, bye! Thank you for watching!